Good morning, Sir Ted, Ma'am Chacha, sa ating mga kababayan po. Opo, simulan ko lang ha sa aking paglalatag nitong kumbaga itong aking paunang salita, opening statement ika nga. Hindi ho kami nagsasabi o magsasabi na adelantado kayo o pinangungunahan nyo na naman, di ba? Kasi ang iba pinupulaan po kayo sa puntong ganon na at kung kayo po ay nagpapakatotoo sa mga sinasabi po ng mga estimates kung magkano itataas sa presyo ng produktong petrolyo sa bawat trading day. So yan ang aking paunang salita. Dito po ngayon sa inyo pong pagtansya for next week's oil price increase, magkano po ba sa totoo lang ang inyo pong sa inyong ginawang pag-aaral ang posibleng maipatong per liter po sa diesel at gasolina? Sir Ted, kasi nga sa akin, sumusunod ho tayo sa instruction ni Secretary na buuin na lang muna kasi ayaw ho natin mag-cost ng unang-una kalituhan sa tao kung magkano para ang magiging final adjustment. Sir Ted, makukuha ho natin talaga yan Saturday morning ang final amount. Nung dati ho, medyo nagre-relax tayo sa pag-estimate kahit Wednesday pa lang kasi minsan 50 centavo lang. Ito, ibang klase ho ito malakihan talaga ito, Sir Ted. So, sabi ng be cautious, sabi sa amin ni Secretary, be careful because ang laki ho ang pinag-uusapan dito. So, kumplituhin nyo na lang, pasintabi muna kayo sa mga nag-i-interview, kumplituhin nyo yung 5 araw na trading, Okay. at pinag-uusapan din ho, Sir Ted, kasi yung hinihingi nating yung hinihingi nating contribution sana ng mga oil company na i-consider sana yung staggered implementation. Kaya sabi niya, all the more na kailangan natin hintayin para pag naglabas po kami, mga Sunday siguro, ilalabas, papublish ho namin yung matrix, bawat oil company, at maigi na ho yun kasi yun naman ho talaga dapat ang ating aim na yung maliit sana, mas maliit na adjustment yung makuha at ma-implement sa Tuesday. Okay, sige. So, naunawaan po namin ang instruction po ni Secretary Garin. Bagamat may ilang pong mga independent oil players dito po sa industriya nga na may mga kanya-kanya na pong premonition, kumbaga, tanong lang po namin, kung ayaw niyo hong magpresyo ng per liter, magkano ba ang Dubai crude so far po sa pinakahuling balita sa merkado? Magkano ho per barrel? Kung titingnan ho natin, Sir Ted, yung kahapon, kasi kahapon ho ito, ngayong umaga nakuha, ang ating Dubai crude would be around $94.95 per barrel. Meaning, na-break na yung threshold na 80. Na-break na ho. Since Monday, mula sa taon na to, mula January 1, ngayon ho na-break sa week na to. Oo. Okay. And then, ang basis po ba natin ay Dubai crude oil? O Singapore Minoplats? Isa ho yan among others. Kasi ang Minoplats, Sir Ted, meron din ho siyang Minoplats sa finished product. Okay. Opo. Sige. So, the fact po na ito ay halos 100 na po, di po ba? Ang ating gasolina ho kasi may refining cost na differential, mas mataas ho. Ang kahapon, ang gasoline is at $106.30 per barrel. Ayun, sa gasolina po ito, no? Clean, kumbaga, clean fuel. Okay. Sige, so ayaw ho namin kang ipahamak. Naunawaan namin, Director. We sincerely understand ito hong inyong sitwasyon ngayon and you're going to publish it by Sunday kaninyo sa inyo pong kumbaga pagtansya at yung per oil company
sa kanilang i-aumento ho ba yun as in per oil company hango sa inyong pakikipag-usap sa kanila kasi nga ang inyong panawagan ay huwag biglain, staggered, kumbaga lalabas doon kung sino nakipag-cooperate sa inyo? Opo, ang aim ho natin ay magkaroon ng matrix. Per company, per scheme kasi nga hindi ho natin ine-expect na pare-pareho ang magiging desisyon. Kaya mas maigi na lang i-matrix natin company 1, company 2, company 3 na makikita yung implementation scheme. Okay. Sir, ang pinag-uusapan ngayon ay presyo. How about the supply? Ano ho ang inyong pangitain sa supply side naman po? Ngayon po na barado na ang Strait of Hormuz. Sir Ted, no, ang confirmed na supply natin ay safe po tayo for the whole month of March up to April 15, probably kalahating buwan ng April. But as of Wednesday, nag-meeting uli. So Monday meeting, Wednesday nag-meeting uli with the Secretary ng mga oil companies. Kinonfirm na rin ng mga oil companies na as early as Wednesday, nag-tender na ho sila. Agang-aga ho, nag-tender na sila ng mga bid out ng kanilang requirement beyond April 15 na inventory. Yun nga lang at that time hindi pa ho sila nakakatanggap ng confirmation sa mga traders, sa mga suppliers kung tanggap na yung order na yan. So yan ho naman ang hiningi ni Secretary na unahan nyo na, mag-procure na kayo. So ginagawa naman ho ng ating private sector yan. But we also have to understand, sir, na kahit na umorder ka, hindi ka pa nakakapag-kumpirma doon sa availability, di ba, ng supply sa pagkukunan mo. Kumbaga kasi hindi lang ikaw ang nagkakaroon ng advance order sa mga panahong ito, ang direktor. Tama po. So ang atin na lang ho, probably yung ating, marami na hong paraan dyan, yung being loyal customer, pero sasabihin natin yung ibang bansa loyal customer din no. So we just have to push Sir Ted, no, and in fact may dagdag na hong development. Nag-instruct na ho si Secretary kay PNOC na bumili na rin ho ng standby reserve na inventory ng diesel kasi tutulungan na ho natin since 1998. Ngayon lang ho nangyari ito of course nung lumabas ang PNOC sa Petron, hindi na uli sila nag-handle pero this time talagang mayroong instruction na bumili uli. But ang scheme ho na yan ng PNOC, ibebenta ho, itutulak rin ho yan sa private sector. Pero ang maganda dito, nakadagdag ng secured na supply, kung makabili at cost ho ang pinapabenta ang price. Kung paano binili, plus mga expenses lang, and then yun ang presyo. Wala hong profit margin. Okay. PNOC, sir, sino ba ang chairman nito ngayon? Well, the secretary is the chairman of the board. Okay. May presidente ho. Sino ang kanya Part presidente? also of the board. Sino po presidente nito ngayon? Kukunin ko lang ho ang complete name. Pero okay, point. Ma'am Sheila ho ang tawag namin. Opo. Opo. Sige po. The point is, PNOC ngayon papasok sa eksena, no? Ito po ba ang first time na gagawin ito ng PNOC after nga po na kumalas tayo sa Petron? Ito na ho ang first time na ginawa nila uli yung possibility na mag-handle uli ng procurement and trade of petroleum products. Okay. We're talking about finished product ito. Diesel di po ba? Of course, diesel na ho tayo kasi wala naman silang refinery. Okay, so PNOC po ang bibili. Saan sila kukuha ng pera at gaano karami po ang kanilang balak bilhin? Well, from retained earnings. So, kasi may savings naman ho ang PNOC sa operation niya. Yun nga lang, ang scheme nga, ibebenta, gusto natin maibalik uli yung fund para kung kailanganin uli, may pambili na lang naman uli. I know, sir. Pero yun nga, ang tanong dito, meron ba kang informasyon gaano karami ang bibilhin ng PNOC
at saan sila bibili na maaari maging kakompetensya rin nitong mga oil companies ngayon na hagel ngayon para sa supply? Sir Ted, no, ang way of trading kasi ngayon, pinakamaigi, pinaka-efficient ay kukontak ka ho at dadaan sa mga global trader. Mhm. Meron dyan, may mentioning ko na lang, like Vitol, Trafigura, Mhm. Shell Eastern Petroleum. Mhm. Yan ho yung mga global trader. So most likely, hindi na ho natin matansya ngayon kung saan sila kukuha. But in the case na may problema sa Middle East, most likely kukuha ho ang global portfolio ho nila. Pwedeng Okay. kumuha ng Australia, Sige. US, Sige. Canada. Sige, so kung meron So, silang makakakuha. kung meron silang source, gaano kalaking volume ang bibilhin, saan nila i-stock? Well, may estimate tayo, Sir Ted, no? Ang ating daily demand for diesel is umaabot ng 33 million liters. In barrels na lang kasi pag bumili tayo barrels is around 200,000 barrels po yan. So, in a day, nag-i-expect ko kami na bumili na lang ho, initially mga 1 million ang tinatarget. It will cost kasi $145 per barrel na ho ngayon ang diesel. Mhm. Sabihin na lang natin mga more than a little bit above niyan kasi may tax pa, may shipping cost. So sabihin natin 1 million times 100, hindi ko lang sigurado, mga 150 siguro. Sir Ted, $150 per barrel. So yun yung ang magiging target na amount in US dollar. And then multiply na lang ho natin ng 58. Makukuha ho natin ang Philippine money. So kung 1 million times $150 per barrel, that's the amount na pinag-uusapan. Saan nila i-stock ito, i-imbak ito pag dumating? Sir Ted, meron ho kasing, tinatawag na on-call, no? Naka-standby sa kanila sa storage tank ng mga supplier. Mhm. Pero on-call, pwede mong i-directly ipa-deliver at doon na didiretso mismo sa tutulakan ng domestic oil company dito sa Pilipinas. For example, may ex-company na kinukulang na. Mhm. Like 10% ng supply niya. Sabi, pwede ba ako makumuha ng 50,000, 100,000 liters? Didiretsuhin na po doon sa nag-order na yon sa kanyang import terminal or kanyang depot. Ang delivery from the source. Ang inyong sinasabi po ay yung presyo per barrel, ano po. Pero paano po ang logistics niyan? Ayun yung pagbabayad doon sa barko na maghahatid niyan sa PNOC. Ang mga supplier, may mga tinatawag na CIF po na kontrata, Sir Ted. Kasama na ho yung cost, insurance, and freight. Mhm. So, silang naman din yung trader ang mga may expertise. Okay. Huwag na nating pahirapan ho, idiretso na natin yung mga CIS contract, na diretso na ho. Okay. Most likely, saan bibili ang PNOC? Saan ito manggagaling kung may problema sa Middle East? Saan ho ba ang mga posibleng bansa na pagkunan po nito? Well, ideally, ang pinakamabilis, mga 3 to 5 days kung galing ka lang ng Indonesia, Malaysia, no? Mhm. In the case of Petron, dati na siyang kumukuha kay Brunei. Mhm. Medyo malayo-layo yung mga 5 days na siguro yung punta ka na ng South Korea, Japan. China, meron lang report na pininto munahin niya yung export, no, ng diesel and gasoline. So, probably hindi mo muna ma-access yan after some time. And then we have Singapore, pero meron na rin lumalabas na caution din ang Singapore. Probably because mayroon din silang pagtansya, no, na alagaan muna. Later on, kung may sobra, baka export nila. Pero the worst case ay yung mga medyo malayo-layo, which is US, siguro mga twice of that, baka mga 2 weeks na po tayo dyan sa layo na yan, US, Canada. Pag Latin America pa at saka Africa, baka mga 1 month po. Bago dumating. Okay. Africa would be like 3 weeks. Siguro, Opo. Latin America would be 3 weeks. Okay, sige. May tanong po si Chacha. Go, Cha.
Yes. Direktor, kanina po sinasabi ninyo, nakiusap kayo dito sa mga oil companies natin na kung po pwede yung pagdagdag ng presyo dito sa per diesel or sa gasolina natin, maging staggered. May tugon po ba sila dyan? Positibo po kaya? At saka kung sakali man papayag sila, paano po yung magiging kumbaga staggered na increase doon po sa fuel price natin? Well, in the spirit ng pagtutulungan na ho talaga to kasi dati na hindi naman ganito kalala nung nangyari itong ito ding tatlong bansa naglaban-laban din ito dati kung maalala niyo, interview din ako ninyo. Pero it was just a 3 to 7 day lang na conflict. Kumalma na. Pero nagawa ho pumayag naman ho, nag-cooperate ang oil company for the staggered price increase. Oo. Kaya lang this time ito mas malala ho ito talaga. So we really hope na mag-cooperate. Kaya malalaman lang ho talaga natin on Saturday kasi ayaw naman ho nila mag-decide kaagad kung hindi nila makompute totally kung magkano ang 5 araw na trading. At doon nila i-decide kung 3 beses, hahatiin, 2 beses, hahatiin, ilang araw ba or weekly ba. So we will wait until Saturday. Give us the time na makonsolidate yan. Okay. Sabi ko baka sa Sunday or Monday, meron ho kaming mailabas at mai-publish na matrix. Oo. Director, wala po ba tayong pwedeng alternative oil sources bukod po dun sa mga nabanggit niyo pong bansa kanina na po pwedeng pagkunan ng supply po natin? Ang oil ho kasi for the longest time and siguro sa geological picture ng mga iba't ibang parte ng bansa, ang marami ho talagang oil ay ito hong Middle East. Pero kung namomblema tayo, pupunta ka talaga kay US, Canada, partly Mexico, pero Latin America, malaking reserve po yan among Venezuela and Brazil. And the rest, Africa ho talaga ang takbo na po. Because Europe has for a long time have not been considered as an oil-producing country, continent, except lang ho itong Russia. Okay. Ang Russia ho, sa lawak niya, may nahanap po at malaki. Isa yan sa pangalawa o pangatlo sa US, Saudi Arabia and Russia. So malaki din ho ang Russia. Okay. Yung possibility po na mag-shift tayo ng oil suppliers, malaki po ba ang chance noon at paano po yun makakaapekto sa presyo ng langis at maging sa supply po natin? Well, ang lahat naman yan ay wala na, nakagawian na ho talaga ang ating industry practice that pag nagkontrata ho sila sa trader, ang the best na basihan para sa tinatawag na market-based price discovery ay yung sa Mine of Plata Singapore. So, meron hong Argus naman. Dalawa yan eh. Pwedeng Argus-based ka na assessment firm or Platts. So gumagamit tayo ng Mine of Plata Singapore, may gumagamit ang Argus, pero lahat yan para fair at alam nila na market-based yan. Doon sila magbabase sa benchmark na yon wherever you are. So baka iba lang kasi may Brent naman din doon sa Europe at of course dito sa Middle East meron din silang kanilang like Dubai crude. Pero lahat yan, naka-base yan sa mga benchmark. So, ngayon, alam na ho, si Sir Ted nagsabi kanina na medyo tumataas ang Mine of Plata. So, affected na po kung kahit saan ka pumunta. Opo, yes sir. Tatamaan ka na ho ng increase in price. Opo, yes sir, yes sir. Yan nga po ay problema ngayon ng buong mundo na. So, Director, ito hong ating excise tax sa gasolina at diesel. Ulit nga po magkano per liter po sa kerosene, diesel and gasoline? Simulan natin sa gasoline, nasa 10 peso per liter ho yan. Okay. Sa diesel would be 6 peso per liter at saka sa kerosene that would be 5 peso per liter. Okay, that's 10.65. Okay. Maliban sa excise tax, magkano po ang VAT sa fuel? Medyo mahirap sagutin, Sir Ted, kasi 12% ho ang VAT on the retail price. Hindi ho dun sa taas yan. Dun sa baba. Halimbawa, mayroon kang binentang 100. Yan na yung at cost mo. Siyempre, ita times 1.12 kasi 12%. Magiging, I don't know, baka 100
12 would be 112 pesos. So yung 12 dyan, yan ho yung value added tax. So Ayan. Okay. lumaki ho yan. Kasi kung kalahati lang, 50, baka nasa 56 lang. Okay. So, So, depende ho ang value added tax. So, ito mga kapatid, maliban po sa excise tax per liter, meron pang value added tax ang gasolina. Ano po? And that's 12%. Tama? Opo. Sa, Opo. sa retail, Tama po. sa retail po ito. Pwede ba sa simpleng komputasyon lang kapag nagpakarga ako ng halagang 100 piso, sabihin na po natin, nagpakarga ako ng 1,000 piso, more or less po 120 pesos doon ay VAT? 112 kasi 12% I'm sorry. po. 112 ay VAT? Yes po. Okay. Ayan. Yan po sinasabi po natin para niyo maintindihan na maliban po sa excise tax, may VAT pa din po ang produkto ng petrolyo. So far, sa iyong recollection, Director, magkano ang naging koleksyon na ng gobyerno sa excise tax nitong nagdaang taon, kung naalala lang po ninyo, ha? Oo, sa diesel po at gasolina. Well, may isang hearing ho tayo sa lower house. Narinig ko po yan. Hindi ko lang maalala kung anong taon, Sir Ted. Basta ang estimate at that time is nasa around 150 billion pesos per year. So that was nearer at of year 2020 na medyo pandemic. So ngayon medyo mataas na, normal na ho ang demand talaga ngayon at surging pa nga dahil sa ating normal way of using the transport, no. Baka mas mataas ng konti diyan sa 150. I could only in my opinion lang ho, mga 100, baka more than 150 ho. Combined na po, Billion pesos combined na po ito? Well, nandun din sa hearing, narinig ko rin mga around 150 din po ang excise tax. So, kung tataas din ang excise tax kasi dami ng litro at percentage kasi nagmamahal din ang price. So, sabihin na natin mga 300 plus billion po per year. Okay. Ito pong 300 billion, you're talking about excise tax only o including VAT? Yung dalawa ho, 150, 150 or more, a little bit more. Sige. Meaning, the more you consume, the more you pay taxes. The more is the collection. The more we consume. Same lang eh. Oo. Kasi nakapit na, Sir Ted. Tapos naman po talaga yan. Oo, tama naman. At Director, aabang tayo dahil sabi niya Saturday or Sunday ilalabas kung magkano talaga ang magiging presyohan. Pero most definitely, hindi bababa ng 5 pesos per liter. Salamat po na marami. Thank you, Director, sa inyo pong paliwanag. Salamat, sir. Opo, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, Sir Ted. Thank you po, Director. Yan, sakit ng Director ulo Rino nila. Abad ng Oil Industry Management Bureau. Bureau. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!